Hari ng karate, ang pagsikat at paghupa sa buhay ni Roberto Gonzales sa makulay at madalas na magulong kasaysayan ng pelikulang Pilipino. May mga pangalang nagniningning ng panandalian, ngunit nagiiwan ng hindi malilimutang tatak. Isa sa mga ito ay si Roberto Gonzales, ang aktor na kinilala at iginagalang bilang ang nag-iisang karate king ng Philippine movies. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng matinding tagumpay na sinundan ng tahimik na pakikibaka, isang kwento ng isang kampeyon sa loob at labas ng telon na ang huling kabanata ay naganap sa anino ng kanyang dating katanyagan nang siya ay pumanaw noong 2009. Ang balitang bumalot sa kanyang pagyao ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng isang alamat, kundi pati na rin sa kalagayang pinansyal na kanyang kinasadlakan, kung saan siya ay naiulat na umaasa na lamang sa tulong ng mga dating kaibigan sa industriya. Ang kanyang landas, mula sa pagiging isang kinikilalang martial artist hanggang sa pagiging isang bituin sa pelikula at sa huli, isang taong nakikipaglaban para sa pang-araw-araw na pangangailangan, ay sumasalamin sa kalikasan ng kasikatan, maningning ngunit madalas ay mailap. Mga unang hakbang, pagsibol ng isang kampeyon, bago pa man siya sumabak sa harap ng kamera, si Roberto Gonzales ay isa ng lehitimong atleta at martial artist. Ang kanyang pagkahilig sa sining pandigma ay hindi isang aksidente kundi isang pamanang nagmula sa kanyang ama, na isa ring nagsasanay ng karate. Sa isang tahanan kung saan ang disiplina at sining ng pagtatanggol sa sarili ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay, natural lamang na mamulat ang batang si Roberto sa daigdig na ito. Ang impluensya ng kanyang ama ay nagsilbing pundasyon na humubog sa kanyang pisikal na kakayahan at mental na katatagan. Ang kanyang dedikasyon ay hindi nagtagal at nagbunga. Sa edad na 19 noong taong 1961, nakamit ni Roberto ang isang mahalagang karangalan nang siya ay tanghaling isang kampeon sa judo. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang isang beses na pangyayari. Matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang titulo, na lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon sa loob ng mga samahan ng self-defense. Ang kanyang pangangatawan at likas na galing bilang isang atleta ay naging daan upang mabilis niyang maabot ang antas ng isang black belter, isang simbolo ng kahusayan at maestriya sa martial arts. Ang kanyang kaalaman ay hindi niya ipinagdamot. Kalaunan, si Roberto ay naging isang instruktor sa Komando Karate Club, isang paaralan na nooy pinamamahalaan ng kanyang ama. Dito, ibinahagi niya ang kanyang natutunan sa mga bagong henerasyon ng mga mag-aaral, habang patuloy na pinipino ang sarili niyang sining. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, ang mundo niya ay umikot lamang sa dojo, sa mga torneo at sa pagtuturo. Ang pag-arte at ang liwanag ng showbiz ay malayo pa sa kanyang mga pangarap. Pagpasok sa daigdig ng pelikula, isang hindi inaasahang landas, ang ideya ng paggamit ng kanyang kakayahan sa karate sa paggawa ng pelikula ay hindi agad pumasok sa isipan ni Roberto. Para sa kanya, ang martial arts ay isang sport at isang paraan ng pamumuhay, hindi isang kasangkapan para sa pag-aartista. Subalit, tulad ng maraming kwento ng tagumpay, ang tadhana ay may sariling plano, isang hindi inaasahang pagkakataon ang kumatok sa kanyang pintuan, isang oportunidad na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Nangyari ito sa isang exhibition na naglalayong isulong ang karate bilang isang lehitimong sport. Ginanap ang pagtatanghal sa isang teatro kung saan ipinamalas ni Roberto ang kanyang pambihirang galing. Bawat kilos, bawat sipa at bawat forma ay nagpakita ng disiplina at lakas na hinubog ng maraming tao ng pagsasanay. Sa hanay ng mga manonood, nagkataong naroon si Derek Saul Godite, isang direktor ng pelikula. Nakita niya ang higit pa sa isang martial artist. Nakita niya ang isang potensyal na bituin sa pelikula. Ang husay, ang tikas, at ang natural na karisma ni Roberto ay bumihag sa kanyang paningin. Agad na naisip ng direktor ang potensyal ng binata sa harap ng kamera. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Derek Godit. Nilapitan niya si Roberto at inalok na maging bahagi ng isang pelikula. Kasama ang kanyang kapatid na si Rolando na isa ring martial artist. Isinama sila sa pelikulang Karate Squad noong 1964 sa ilalim ng Ambassador Productions. Sa pelikulang ito, ang naging partisipasyon ni Roberto ay limitado at maliit lamang.
Ngunit ang maikling exposure na iyon ay sapat na upang maging simula ng isang bagong kabanata. Ito ang unang hakbang na nagbukas ng pinto para sa kanya sa industriya ng pelikulang Pilipino. Matapos ang kanyang debut, nagpatuloy si Roberto sa pagganap ng maliliit na papel at bilang extra sa iba't ibang produksyon. Tiniis niya ang mga suportang pagganap habang hinihintay ang tamang pagkakataon upang lubusang maipakita ang kanyang kakayahan. Ang paghihintay na yon ay nagwakas noong 1966. Ang pagsikat, paghahari sa takilya, ang taong 1966 ang naging palatandaan ng kanyang pag-angat. Ito ang taon kung kailan ipinagkatiwala sa kanya ang bida. Sa pelikulang may napakaangkop na pamagat, Hari ng Karate. Ang pelikula ay naging isang malaking tagumpay at tila isang hula na nagkatotoo. Mula sa sandaling iyon, ang pangalang Roberto Gonzales ay naging kasing kahulugan ng Karate King. Ang kanyang pagganap na sinahugan ng tunay na kaalaman sa martial arts ay nagbigay ng bagong sigla at antas ng pagiging totoo sa mga action film ng panahong iyon. Ang tagumpay ng Hari ng Karate ay nagbukas ng pinto para sa sunod-sunod na proyekto na lalong nagpatibay sa kanyang titulo. Ang mga sumunod na taon ay naging saksi sa kanyang walang humpay na pagbida sa mga pelikulang aksyon kung saan ang kanyang karakter ay halos palaging isang dalubhasa sa karate na lumalaban para sa katarungan. Ang kanyang filmography mula sa huling bahagi ng dekada 60 hanggang sa kalagitnaan ng dekada 70 ay isang testamento sa kanyang kasikatan. Noong 1967, pinangunahan niya ang mga pelikulang tulad ng Judo Karate Matador, Master Fighter, Digmaan sa Karate, Bertong Karate, at Berdugo ng mga Hari. Ang mga pamagat pa lamang ay nagpapahiwatig na ng uri ng aksyon na aasahan ng mga manonood. Isang pagtatanghal ng kanyang natatanging galing. Ang taong 1968 ay nagpatuloy sa kanyang pamamayagpag sa mga pelikulang Deadly Trio, Hari ng Slums, Karate Samurai at Pag-ibig, Karate Commandos, at Kidlat sa Karate. Sa mga panahong ito, si Roberto Gonzales ay hindi na lamang isang aktor. Siya ay isang genre sa kanyang sarili. Ang kanyang mga pelikula ay naging isang subgenre ng action films na may siguradong merkado. Pagdating ng 1969, lalo pang tumatag ang kanyang posisyon sa industriya sa mga proyektong Magnificent Karatista, Sagupaan, Liquidation Squad, Seven Fantastic, Judo Karate Brothers, at Ipaglalaban Kita. Ang kanyang schedule ay puno at ang kanyang mukha ay palaging makikita sa mga sinehan sa buong bansa. Ang pagpasok ng dekada 70 ay hindi nagpabago sa kanyang kasikatan. Noong 1970, bumida siya sa The Three Kings, ang matitinik, kapwa limbas, bagsik ng kamao, patigasan at marahas na digmaan. Sinundan ito noong 1971 ng Boy Poklat, Naked Forest, Sa Kamay ng Tatlong Takas, Fighting Fist at Batang Estero. Sa mga sumunod na taon, patuloy siyang gumawa ng mga pelikulang nagpapakita ng kanyang husay. 4 na Patak ng Dugo ni Adan, Battle of Lingayen, Dirty Harry, Escape from East Berlin, at Lagot Kung Lagot, 1972. At Silang Mga Bayani, Digmaan sa Paraiso, Kaaway na Mortal, at Kamay na Ginto, 1973, at marami pang iba. Sa rurok ng kanyang karera, nakasabayan niya at nakatrabaho ang mga pinakamalalaking pangalan sa action cinema, kabilang sina Fernando Poe Jr. at Joseph Estrada. Ang kanyang mga pelikula ay mas sugid na tinangkilik ng mga tagahanga na humanga hindi lamang sa kanyang pag-arte kundi sa kanyang lehitimong kakayahan bilang isang martial artist. Ang kanyang karera ay namayaagpag hanggang sa huling bahagi ng dekada 70, isang panahon kung saan ang kanyang pangalan ay garantiya ng matagumpay na pelikula sa takilya. Ang paghupa ng alon, mga hamon sa karera at pananalapi. Tulad ng lahat ng bagay sa showbiz, ang mga uso ay nagbabago. Pagsapit ng dekada 80, nagsimulang humina ang popularidad ng mga pelikulang nakasentro sa karate. Ang panlasa ng mga manonood ay unti-unting nagbago at ang mga producer ay nagsimulang maghanap ng mga bagong tema at konsepto para sa mga action film. Ang pagbabagong ito sa industriya ay direktang nakaapekto sa karera ni Roberto Gonzales. Ang mga proyektong dumarating sa kanya ay unti-unti ring nabawasan.
Mula sa pagiging isang bida na may sunod-sunod na pelikula bawat taon, ang mga alok ay naging madalang. Ang paghupa ng alon ng Karate Films ay nangangahulugan din ng paghupa ng kanyang bituin. Dahil dito, lubhang naapektuhan ang kanyang sitwasyong pinansyal. Ang bayad na kanyang natatanggap para sa mga papel na ginagampanan ay patuloy na lumiliit, malayo sa kinikita niya noong siya ay nasa kasagsagan ng kanyang katanyagan. Kalaunan tuluyan ng huminto sa regular na pag-aartista ang Karate King noong dekada 80. Bagamat nagkaroon siya ng ilang paminsan-minsang pagganap sa mga sumunod na taon, ang mga ito ay hindi naging sapat upang maibalik ang kanyang dating kasikatan o upang makapagbigay ng matatag na pinagkukunan ng kabuhayan. Ang dating hari ng takilya ay dahan-dahang naglaho sa kamalayan ng publiko. Ang personal na buhay, pamilya, pag-ibig at mga pagsubok. Sa likod ng kanyang imahe, bilang isang matikas na action star, si Roberto Gonzales ay may masalimuot na personal na buhay. Siya ay nagkaroon ng 7 anak mula sa iba't ibang relasyon. 3 sa kanyang mga anak ay bunga ng kanyang pagsasama sa dati niyang leading lady na si Rina Imperial. Isang relasyon na nabuo sa gitna ng kanilang pagsikat sa industriya. 2 pa sa kanyang mga anak ay mula sa mga naging karelasyon niya sa labas ng showbiz. Ang huling 2 anak niya ay sa kanyang naging kasama sa buhay hanggang sa kanyang pagpanaw. Isang babaeng nagngangalang Ruth. Ang kanilang kwento ay isang di pangkaraniwang salaysay ng pag-ibig at katapatan. Nakilala ni Roberto si Ruth noong ito ay 18 taong gulang pa lamang at nagtatrabaho bilang kasambahay sa kanyang tahanan. Sa panahong iyon, si Roberto ay ilang taon nang retirado sa industriya, ngunit mayroon pa siyang natitirang yaman mula sa kanyang mga naipundar noong siya ay aktibong nag-aartista. Habang lumilipas ang panahon at unti-unting nauubos ang naipon ng aktor, maraming tao ang lumayo sa kanya, ngunit si Ruth ay nanatili sa kanyang tabi. Ang kanilang relasyon bilang amo at katulong ay nauwi sa isang mas malalim na pagsasama. Sila ay nagsama bilang mag-asawa, bagamat hindi sila opisyal na ikinasal, at biniyayaan sila ng 2 anak. Si Ruth ang naging sandigan ni Roberto sa mga panahong ang liwanag ng kanyang bituin ay tuluyan ng nagdilim. Mga huling taon, pakikibaka sa karamdaman at kahirapan. Ang pagkawala ng regular na kita mula sa pag-aartista ay nagdulot ng matinding pagsubok sa pamilya ni Roberto. Ang mga naipundar niya noong kasikatan niya, mga ari-arian at ipon, ay unti-unting naibenta at naubos upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang dating aktor na hinangaan ng milyon-milyon ay humantong sa isang sitwasyon kung saan ang bawat araw ay isang pakikibaka. Dumating sa punto na halos kinailangan na niyang lumapit sa kanyang mga dating kaibigan at kasamahan sa showbiz upang humingi ng tulong pinansyal, lalo na para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Ang larawan ng isang Karate King na nakikipaglaban hindi sa mga kontrabida sa pelikula, kundi sa kahirapan ng tunay na buhay, ay isang malungkot na katotohanan. Ang kanyang mga pagsubok ay lalo pang bumigat nang magsimulang magkaroon ng problema ang kanyang kalusugan. Dahil sa kakulangan ng sapat na pera upang mapangalagaan ng maayos ang kanyang sarili, si Roberto ay nagkasakit at kalaunan ay inatake sa puso. Bagamat nakaligtas siya sa unang atake, ang mga gamot na kinailangan niyang inumin ay nagdagdag pa sa mabigat na pasanin ng kanilang pamilya. Ang kanyang katawan, na dati naging instrumento ng kanyang sining at lakas, ay unti-unti nang humina. Konklusyon, ang hindi mapapantayang tatak ni Roberto Gonzales. Ang buhay ni Roberto Gonzales ay isang makapangyarihang paalala sa kalikasan ng sining at kasikatan. Ipinakita niya na ang tagumpay ay maaaring maging kasing bilis ng isang sipa, ngunit maaari ring maglaho na parang anino. Ang kanyang pagpanaw noong 2009 ay nagwakas sa isang buhay na puno ng matinding pagkakaiba, mula sa liwanag ng entablado patungo sa dilim ng pagkalimot at kahirapan. Gayunpaman, ang mga pagsubok na kanyang hinarap sa kanyang mga huling taon ay hindi makapagbubura sa legacy ang kanyang iniwan. Para sa isang henerasyon ng mga Pilipinong manonood, siya ay at mananatiling ang nag-iisang Karate King. Ang kanyang mga pelikula ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Philippine action cinema. Isang panahon kung kailan ang tunay na galing sa martial arts ay isang selyo ng pagiging isang tunay na action star. Bagamat naghirap man siya sa buhay, ang kanyang naiambag sa industriya ay hindi basta-basta malilimutan.
Si Roberto Gonzales ay nag-iwan ng isang tatak na habambuhay na magiging bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Siya ang kampiyon na nagpakita ng bagsik sa loob ng sinehan at ng hindi masukat na katatagan sa harap ng mga hamon ng tunay na buhay. Ang kanyang kwento ay patuloy na magsisilbing aral at inspirasyon. Isang salaysay ng isang hari na kahit sa kanyang paghupa ay hindi kailanman nawalan ng dangal.